kung ikaw ay bumagsak sa sari-saring pagsubok. If we are going to turn trials into triumphs, we must obey 4 essentials for victory. Meron pong 4 na essentials. Okay? Sa pagkakaroon ng tagumpay over temptations and trials. Okay? Meron pong 4 na imperative. Okay? 4 na imperatives. 4 na essentials. Okay? Lugaw is essential. Amen? Pero itong 4 na imperatives na to is very essential para ikaw ay magtagumpay when you fall into diverse temptation. Okay? Kalimutan mo na yung lugaw. Number 1 ay yung salitang count. So, the word counting, verse 2. Yan ang una pong salita na dapat mong i-consider at i-apply when you fall into diverse temptation. Number 1, counting. Count. Diba? So, it is a cheerful heart. Tumutuko yan sa cheerful heart. Yung ano lang, relax lang. Amen? Huwag kang gaanong seryoso. Maatakihin ka sa puso. Okay? Pagka masyado mong dinidibdib. Relax lang. Daan mo lang sa tawa. Idaan mo sa kanta. Amen? Count it all joy. Di ba ang sabi dyan? Count it all joy when you fall into diverse temptation. Maliwanag po? So, iyan ay utos. Hindi po yan suggestion ni James. Yan po'y utos niya. Na kung ikaw ay believer at nakakaranas ka, talaga namang makakaranas ka ng sari-saring trial sa buhay, ang gawin mo, count it all joy. Ibilang mo. Okay? Ibilang mo. So, counting is one of the essential. Amen? Outlook determines outcome. Okay? Totoo yan. Kung ano ang outlook mo sa buhay, yun ang magiging outcome. Okay? Attitude determines action. Amen? Hindi pwedeng ang attitude mo ay tama, tapos ang action mo mali. Ang attitude mo ay mali, ang action mo tama. Hindi pwede. Okay? Kung anong nasa loob, yun yung lalabas. So, kaya kung gusto mong sa umpisa pa lang, sa katapusan ng iyong journey ay joyful, umpisahan mong maging joyful ngayon. Kung gusto mong ikaw ay defeated sa bandang dulo, ngayon pa lang, huwag kang magpunyagi. Magpatalo ka na ngayon. Pero kung gusto mong manalo sa bandang dulo, so you need to be victorious ngayon. You need to apply a cheerful heart. Si Jesus Christ, lagi niyang sinasabi yan sa mga apostol. Diba? Have a good cheer. It is I. Be not afraid. Diba? Sinasabi niya yan. Be of good cheer. Huwag kayong magulumihanan. Believe in God. Believe also in me. Sabi ni Jesus Christ, diba? Sabi, fear not, little children, for it is the will of your Father to give you His kingdom. Ang dami niyang sinasabi sa mga mananampalataya na, sige lang, enjoy nyo lang ang buhay. Tanggapin nyo lang. Ituring nyo lang na kasiya-siya. So, yung word na count ay isa sa imperative, isa sa essential natin para magwagi. Okay? Para magtagumpay in times of trials. Okay? We need to expect trials in our lives. Ini-expect ang trial. Hindi ito kung darating. Hindi yan kung darating. Okay? Kundi kapag dumating. Sabihin, asahan mo na. Okay? Na paminsan-minsan or madalas darating ang trial. Okay? Ganda-ganda ng trabaho mo. Tapos, ang ganda-ganda ng pakikitungo mo. Ang ganda-ganda ng takbo. Very smooth. Okay? Tapos biglang nag-bar down. Biglang di ba?
Expect the unexpected. Amen? Hindi yan sinabing if you fall into various testings. Ang sabi ay when you fall, sa verse 2. The believer who expect his Christian life to be easy is in for a shock. Masashock ka kapag in-expect mo na easy ang pinasok mong buhay. Amen? Sabi nga ni Brother Jeric bakit kaya, Pastor, pagka magsisimba, ayaw nila akong payagan? Bakit pagka hindi naman simba, pinapayagan nila ako? Di sabi ko, pag nagpaalam ka, sabi mo, hindi ka sisimba. Para payagan ka. Bakit pag sisimba, bawal? Pag hindi sisimba, pwede. Okay? Nagpaalam. Tita, ako pupunta sa church. Anong gagawin mo? Magsisimba po. Ay, bawal yan. Bawal. Okay. Tita, punta po ko sa kaibigan ko. Sa kaibigan. Sige, punta ka. Ba't ganon? Sabi ko, expect mo na yan. I-expect mo na yan. Amen? Hindi pwedeng hindi yan dadanasin. Amen? John 16:33, ang sabi ng Panginoon, in this world you shall have tribulation, but be of good cheer. So, nakita niyo yung be of good cheer. So, magkaroon lang tayo ng cheerful heart. Amen? So, because we are God's scattered people. Tingnan nyo po, pwedeng magtaka ang mga kababayan ni James. Bakit nakakaranas sila ng ganito, ganiyan, ganire, na mga temptation? Okay? Pero, verse 1 pa lang, sinabi na ni James kung sino sila. Sabi niya, James, a servant of God and the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad. Scattered abroad pa lang ay patunay na, no, na struggled people tayo. Okay po ba? Hindi sinabing, James to the 12 tribes which are sheltered people. Hindi sinabing sheltered people Ang sabi ay scattered people. So we must experience trials. We cannot always expect everything to go our way. Some trials come simply because we are human. Kagaya ng sickness, ng accident, ng disappointment. Actually, ang accident po ay sa Diyos, walang aksidente. Amen? Mga trahedya sa buhay. Okay? Hindi po yan dumarating na impossible. Kundi, yan po possible because we are human. Yan po ang dahilan, no? Why do trials, why do temptations, why do struggles come? Diba? Because simply we are human. Pangalawa, dumarating ang trials because we are Christians. Yun pa yun, di ba? Yung pagiging Kristiyano pa lang ay patunay na kay Kristo ka. Kung si Kristo ay nakaranas ng mga trials, nakaranas siya ng mga pang-aalipusta, so huwag kang magtaka kung dumating din sa'yo yun. Okay? So nakikita nyo kung bakit dumarating? Una, because we are human. Pangalawa, because we are Christians. Okay? At pangatlo pong dahilan, kaya dumarating ang trials because Satan himself fights us. Si Satan mismo, pinipersonal tayo. Okay? Pinipersonal tayo. Kagaya ng ginawa niya kay Job. Pinersonal niya talaga si Job. Ayaw niya talaga na si Job ay maging masaya. Pero anong nagawa ni Satan? Wala. Hindi si Job nagpapigil. May anak o wala, praise the Lord siya. Amen? May kayamanan o wala, pinupuri niya Panginoon. So, ganun din po sa buhay natin. Kailangan lang yung tamang attitude. Cheerful heart. Okay? The Greek word translated diverse means various. Okay? Various or varicolored. Amen? Pag sinabing diverse, of different sizes, of different colors, di ba? Yan yung mga
mga trials and temptations na dumarating sa atin. So, sari-sari, iba-ibang kulay, iba-ibang laki. Okay? At iba-ibang duration. Merong trials na 1 week lang, merong trials na lifetime. Merong trials na merong sakit na good for 1 week, may sakit na good for 1 day, may sakit na babatain mo habang nabubuhay. Okay? Pero sabi ni James, count it all joy. Amen po? So, tatandaan po natin na magandang tingnan ang buhay sa right side, hindi doon sa wrong side. Okay? Tingnan lang natin ang buhay in a right side. Okay? Parang ganito. Magkakaiba ang season ng buhay. Magkakaiba. Kahit sa church natin, magkakaiba ang season. Yung mga nauna dito, tinitingnan nila, nung panahon ni ganito, ganito kami. Okay? Nung panahon naman ng after 10 years, ito naman ang sumunod na generation. After 10 years ulit, ito na naman. Okay? So, iba-ibang season. Iba-ibang season. So, hindi mo siya masusukat, hindi mo pwedeng i-judge ang isang bagay sa isang season lang. Amen? Kagaya nung 4 na anak na inutusan ng tatay, pumunta kayo doon sa bukid. Okay? So, alamin nyo, bisitahin nyo kung anong klaseng bukid ang pinamana sa atin na ating mga ninuno. Okay? Puntahan nyo yung mga pananim. So, 4 na anak ang inutusan. Yung unang anak, pumunta nung rainy season. Okay? At nakita niya doon ang taba-taba ng bukid. Ang taba-taba ng mga pananim. So, ginudge niya yung bukid na sabi niya, abundant. Okay? Yung isang anak, inutusan nung fall. Okay? So, iba-ibang season, 4 na season sila. Tapos, ang report ng bawat isa, ayon lang sa nakita. Amen? Yung isa, maunla daw. Yung isa ang sabi, tagtuyo, mga dilaw yung dahon. Diba? Yung isa naman, taglagas, walang bunga. Yung isa naman, grabing bunga. Okay? So, ang sabi ng tatay, mga anak, huwag niyong i-judge sa isang season lang ang ating namana. I-judge natin yan sa 4 na season. Okay? So, ganun din po ang buhay natin. Amen? May time na ikaw ay may sakit, malusog, may time na ikaw ay abundant, may time na ikaw ay sinusubok, may time naman na puro ka-blessing, diba? Iba-ibang season sa buhay. Pero ang maganda dyan, ang Diyos ay di nagbabago. Amen. Amen? So, sa lahat ng season, ang Diyos ay nandyan. Amen. So, yun po yan. So, we need to expect trials. Letter B, we need to evaluate ourselves. Okay? Pag dumating po yung trials, sabi count, di ba? So, sa counting na yan, importante yung expect trials. Pangalawa ay evaluate. Ang word pong count, iyan po ay financial term. Okay? Ang ibig pong sabihin ng count ay to evaluate. Okay? So, alam nyo yung count. Pag sinabing counting, paano yon, Jerry? Counting, di ba? 1, 2, 3, 4. Counting yan. Pag accounting ay a 1, a 2, okay? So, natawa si Brother Jerry. So, ito ay financial term, yung count, no? Ibig sabihin, i-evaluate natin. Gaano na ba kalago ang buhay natin? Gaano na ba tayo kalalim? Okay? Tingnan mo si Apostle Paul. Nung ma-meet niya si Christ, kinount niya eh. In-evaluate niya sarili niya, anong i-compare niya, anong ipagmamalaki niya kay Kristo. In-evaluate niya sa Philippians chapter 3. Amen? Sabi niya, marami siyang ipagmamayabang. Isa siyang purong Israelite, isa siyang Pariseo, isa siyang
tunay na lalaking Hudyo, di ba? Natuli siya 8 days pagkasilang. O, pati ba naman yung pinagmamalaki niya? Okay? Tapos, sabi niya lahat, pagdating sa batas, flawless, blameless. O, pwede niya daw ipagmalaki. Kaya lang nung nakilala niya si Kristo, iba, sabi ni Paul, ano kaya to? Ipagmamayabang ko pa ba to? Ano bang labang ko dito? Kaya nung nakilala niya si Kristo, ang word niya ay, buksan nyo, count din yung word niya. Philippians 3, verse 7. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. So, kanyang binilang, kanyang tinuring, in-evaluate niya na when it comes to God's righteousness, when it comes to Christ's righteousness na ino-offer sa atin, ang ating own righteousness ay garbage or di kaya basura or di kaya maruming basahan. Ganun lamang ang katimbang ng ating righteousness. So kaya ang ginawa na lang ni Paul, he count it loss or dung for the excellency of Christ. Yun din po ang sabi ni James. Ibilang, no? I-evaluate mo yung mga trials na dumarating sa iyong buhay, i-evaluate mo ang buhay mo in comparison with the grace of God. Amen? So kaya, hindi tayo magko-complain, kundi magbibigay pasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi ikaw ay binigyan ng pribilehiyo na ordanasin yung trials under the supervision of God. Noong hindi ka pa saved, meron ka din namang mga trials, correct? Pero ito'y dinaranas mo under your own strength. Tama? Under your own, di ba, yung power. Pero iba ito. Pag ikaw ay believer na at nakaranas ka ng trial, di ba privilege yan? Kasi masusubukan mo ngayon kung ano naman ang pakiramdam ng isang believer na pero nakakaranas pa rin ng trial. Amen, mga kapatid? Amen. So, when trial comes, immediately give thanks to the Lord and adopt a cheerful and a joyful attitude. Do not pretend. Huwag kang magkunwari. Okay? Pag sinabing huwag magkunwari, huwag mong sabihin na, kaya ko to. Diba? Huwag ganon. Aminin mo kung talagang nahihirapan ka, aminin mo sa Panginoon. Diba? Sabihin mo, kailangan mo ang tulong niya. Amen? Huwag natin ipakita sa mga tao na, nakangiti kasi nakatingin siya. Nakatingin. Nagsusubaybay sa'yo yung kapitbahay mo, kaya sa harapan niya, ngingiti ka. Huwag ganon. Pag-pretend yun eh. Amen? Ang kailangan natin gawin, i-endure natin ang trials na yan, aminin natin sa Panginoon na kailangan natin ng kanyang lakas, okay? Palitan natin ang outlook sa ating buhay. Huwag tayong mag-change, panlabas. Mag-change tayo, panloob. Kaya nga, cheerful heart Nag-uumpisa yan sa puso. Outlook determines outcome. Okay? To end with joy, begin with joy. Okay? So, yan po ang unang essential. Counting. Number 2. Pangalawang essential dyan, buksan nyo sa James 1. Sabi niya ay, verse 3, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. So, hindi lang counting. Pangalawa ay knowing. Essential din yung knowing na yan. Amen? Ibig sabihin, we must have not just a joyful or a cheerful heart, kundi
thoughtful heart. Okay? Kaya nga ang word niya ay knowing this. Nalalaman ito. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. What do Christians know? O, diyan nagkakatalo. Amen? What do Christians know that makes it easier to face trials and benefit from them? What you know matters. Hindi lang good news matters. What you know matters. Kaya nga ang sabi, knowing this. So, mas ligtas ang may alam. Amen? Mas lamang ang may alam. Diba? Kung alam mo ang purpose ng trial, malilito ka ba? Hindi. Kung di mo alam ang purpose ng trial, magwawala ka, mag-retaliate ka. Diba? Pero kung alam mo, kaya sabi dito, knowing this, di ba, that the trying of your faith worketh patience. So, importante, very essential yung knowing. Very essential yung thoughtful heart. Amen? Faith is always tested. Okay? Ang pananampalataya po ay laging sinusubok. Okay? Laging nasusubok. Pag di yan sinubok, di yan pananampalataya. Tandaan nyo yan, ha? Ang pananampalataya ay bagay na quality. Lahat ng bagay na quality, sinusubok. Amen? O, pag ikaw ba ay bumili ng cellphone, susubukin mo muna? Ha? Sorry, Jeric, subukin mo ba? Sige po, buksan nga po natin kung talagang bumubukas siya. Ay, hindi, sir. Kahit huwag mo nang buksan, sir. Pagdating mo po sa bahay, sir, bubukas yan. Okay? Sige nga, tingnan nga natin kung may flashlight ito. Ay, hindi, sir. Pagka dating mo sa bahay, i-on mo lang yan. May flashlight yan, sir. Oo. Diba? Pwede ba yon? O, magkano to? 20,000 lang po yan, sir. Original ba to? Oo, sir. Diba? Pwede ba natin itong subukin? Hindi, sir. Hindi. Diba? Sinasabi mong may quality tapos ayaw pasubok. Bili na kayong kwintas. Diba? Ginto. Patakan mo ng suka, hindi iitim. Talaga ba ang ginto yan? Oo. Patakan kong suka, hindi iitim? Hindi. May pinatakan ng suka, umitim. Sabi mo ginto, patakan ng suka, hindi iitim. Iba ka piki yung suka mo. Hindi dato puti. O, di ba? Baka fake yung suka, di ba? O, bili na kayo ng relo. Kahit bagsakan mo ng bato, hindi babasag. Oh, grabe ng relo yan. Talagang hindi mababasag kahit bagsakan ng bato? Hindi. Binagsakan ng bato, basag. Sabi mo, di mababasag. Bakit mo pinatamaan? Diba? Dapat pala, di patamaan eh. Diba? Sabi nung nagtitinda ng perlas doon sa Cavite. May nagtitinda ng perlas doon eh. Galing po talaga yan sa Kabebe. Sinisisid pa po talaga yan. Puro ba to? Opo, puro yan. Di ba? Talagang sinisindihan kung ano-anong ginagawa. Hindi takot na subukin. Bakit? Kasi gusto niyang patunayan talagang totoo. Okay? So, tapos yung bibili sa kanya ay talagang na-amaze. Kasi kahit ninupukpok, kinakaskas ng kutsilyo, sinisindihan ng lighter, hindi talaga nagbabago yung kulay niya. Talagang galing daw talaga yun sa Kabibe. Hindi siya takot subukin. Dahil kumbinsido na, sabi nung bibili, ano ka ba, badyaw? Hindi ho, good jaw ako. Diba? Good jaw. Bakit good jaw? Kasi good ang produkto. Diba? Good jaw siya. Amen? Pagka sinusubok, hindi takot subukin,
Kasi alam mo may quality. O, tanong, kung sa relo, sa kwintas, sa mga gadget na yan, sinusubok mo, pinapasubok mo para mapatunayang quality. Tama? Ang faith mo ba may quality? O, dapat payagan mong subukin. Amen? O, sabihin ng Diyos, Jan, ikaw ba talaga ay faithful? Di ba? Opo, Lord. Kaya mo bang subukin kita? Payag ka? Opo, Lord. Sige. Isang linggong walang trabaho muna, ha? Di ba? Ay, gutom na ako niyan. Di ba? Pag gusto mong patunayan na pwede ka, di ba? Payagan mong subukin ka. Amen? Di ba yung nanliligaw? Sabi ng tatay niya, mahal mo ba talaga ang anak ko? Opo. Ipaglalaban mo ba yan? Opo. Sige nga, mag-igib ka nga. Igib siya, igib. Grabe yung igib niya. Okay? Talagang ang ginawa ay pinuno yung mga tapayan. Pagod ka na ba? Sabi niya, opo. Pero hindi ka pa susuko. Hindi po, mahal ko anak niyo eh. Ang galing. Sige, balik ka bukas. Pag kinabukasan, balik naman siya. Sige, mahal mo anak ko? Opo. Magsibak ka ng kahoy. Sibak siya ng kahoy. Pagod na pagod. Okay? So, ngayon, dahil nagsibak ka na rin lang ng kahoy, kunin mo yung baka. Katayin mo. Magluluto tayo. Pinatay mo yung baka. Pagod ka na? Opo. Hindi ka ba give up? Hindi po. Mahal ko anak niyo eh. Ang galing. Sige, dahil nakatay mo na yung baka, magluto tayo mag-akyat ka ng buko. Kasi akyat ka ng niyog. Kasi gagawa tayo ng guto. Okay? Gawa tayo ng guto. So, lagyan natin ng arroz caldo. Gawin natin arroz caldo. Okay, pinagluto. Grabe, ang sarap. Umusok-usok. Ipawis na siya. Pagod na siya. Sabi ng tatay, masarap ba? Opo. Gusto mo? Kumain? Ganito na lang. Itong isang tasang goto o yung anak ko. Di ba? Gutom na siya eh. Talagang nahilo-hilo na siya sa gutom eh. Sabi niya, goto na lang po. So, pinagpalit niya yung anak, ay yung nililigawan niya sa goto. Okay? So, napatunayang ang kanyang pag-ibig ay hanggang lugaw lang. Okay? So, kaya essential. Amen? So, alam nyo ba, yung lugaw na yan na very essential, ay sa panahon pa yan ni Jacob saka ni Esau. Amen? Very essential ang lugaw. Dahil sa panahon ni Esau, nung siya'y gutom na, ay sabi niya, bigyan siya ni Jacob. Diba? Sabi ni Jacob, benta mo muna sa akin ang pagkapanganay mo. Diba? Kasi nga, itong lugaw is essential. Naintindihan mo ba? Sabi ni Esau, birthright is not essential. Aanhin ko ang birthright kung ako'y mamamatay na. Lugaw is essential. Birthright is not essential. Naintindihan mo ba? Sabi ni Jacob, sige, pirmahan mo to. Patunay na ang lugaw ay essential. Okay? So, birthright ay hindi essential. So, kinuha ni Esau yung lugaw at na kay Jacob na yung pagkapanganay. Amen? Pagdating nung matanda na si Isaac at bulag na, bibigyan na ng pamana yung dalawang anak, ang nabigyan niya ng pamanang malaki ay si Jacob. Okay?
Kasi si Jacob ay siya na yung naging panganay dahil sa lugaw. Okay? Kaya tubong lugaw si Jacob sa ginawa niya. Okay na? Kaya yung lugaw na yan, matagal na usapin yan. Ngayon lang yan nauulit. Okay? There is no new thing under the sun. Sabi ni Solomon, di ba? Walang bagong bagay under the sun. Yung mga nagaganap ay naganap na. Amen? Okay. So, importante yung kung ano yung alam mo. Kagaya ni Jacob, ay ni Abraham. Si Abraham po ay may faith. Pero paano lumitaw? Paano kinalugdan ng Diyos ang faith ni Abraham? Nung sinubukan siya ng Diyos na si Isaac ay ihain niya daw sa altar. Amen? Totoo ba ang faith ni Abraham? Yes. Kasi kung di yun totoo, hindi niya ihahandog si Isaac sa altar. Hinandog niya talaga. Gusto niya talagang patayin at sunugin. Pero sabi ng anghel, tama na, Abraham. Napatunayan ko na ikaw ay matapat. Napatunayan ko na ikaw ay merong quality ang buhay. Amen? So, lagi nating tatandaan na ang pananampalataya ay laging susubukin. Okay? So, sabi ni James, wag mo itong pagtakhan, bagkos, count it all joy. Then, sabi niya, knowing this. Alamin mo ito. Testing works for us, not against us. Okay? Kaya sabi ni James, alamin mo ito. Okay? Kailangan alam natin na ang trials at testing, yan po yung nagwo-work para sa atin. The word trying, nakita niyo sa verse 3, for the trying of your faith. Okay? For the trying of your faith. The word trying can be translated approval. Okay? Approval. Yan po yung word na trying. At ito'y inulit ni Pedro sa 1 Peter 1:7. Inulit niya yung trial of faith. Sabi niya that the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth. Okay? 1 Peter 1:7. Alam natin na ang gold, para ito'y mapatunayang totoo, sinusubok ito sa apoy. Okay? At kapag ka ito'y napatunayang totoo, nakakagain siya ng approval sa sinumang nag-test nito. Okay? So, kaya, pag ikaw pala'y nasubukan ng Panginoon at nag-endure ka, tiniis mo, thumbs up sa'yo ang Panginoon. Pag nag-give up ka, nagreklamo ka, wala. Sasabihin ng Panginoon, yan pa nga lang, give up ka na. Paano na yung iba? Marami pa sanang nakalinyang trial sa'yo. Amen? Trials work for the believer, not against the believer. Okay? 2 Corinthians 4:17. Binasa na natin yung kaninang umaga. Okay? Ang sabi po doon, yung mga affliction natin, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Okay? Trials work for the believer. Next, trials rightly used to help us to mature. Okay? So, ang trials, tinutulungan tayo nito na gawing mature. Sabi doon, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Ano daw ang produkto ng trying of your faith? Patience. Okay? So, no patience kung walang trying. Kung walang trial, walang patience. Walang endurance. Okay? Ang patience, ang endurance, ito yung ability na makakoop up ka sa kahit ano pang maranasan mo. Kaya pag merong kanito, hindi ka basta-bastang tao. Pero yung walang pasensya, dahil ayaw niyang makaranas ng trials, tinatakasan niya. Wala siyang patience, ang nangyayari sa kanya, meager pa rin ang buhay niya. Okay? Nandun pa rin sa mababang kalagayan.
Immature people are always impatient. Totoo yan. Mature people are patient and persistent. Pero yung immature people are always impatient. Impatience and unbelief usually go together. Just as faith and patience do. Hebrews 6:12, Hebrews 10:36. Basahin niyo po. Hebrews chapter 6 verse 12. Dito nakalagay. Okay? Sabi diyan ay, that you be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promise. Ang gayahin daw, ang sundin daw, ang sundan ay yung mga tao na sa pamamagitan ng faith and patience, natanggap ang pangako. Huwag mong gayahin yung slothful. Okay? Yung sloth. Again, Hebrews 10:36. Anong sabi diyan? Hebrews 10:36. For you have need of patience. So, need pala natin ang patience. That after you have done the will of God, you might receive the promise. So, hindi ka pwedeng magkaroon ng patience without trial. So, kaya sabi ni James, knowing this, alamin mo ito. Ibig sabihin, ilagay mo sa utak mo, tanggapin mo na darating talaga sa buhay natin ang trial dahil kailangan natin yan para magkaroon ng patience. Amen po? Oo, sa eskwelahan, pwedeng turuan ka ng maraming academics, maraming mga bagay-bagay, okay? Pero ang patience po, natututunan yan sa araw-araw nating buhay. Kahit wala ka sa eskwelahan. Amen? Matututunan mo ang pasensya. Okay? Paano daw magkaroon ng patience? Sabi ni Paul, Romans 5, sa magitan ng tribulation. Tribulation worketh patience. Okay? So, importante po, very essential. Number 1 ay counting. A cheerful heart. Number 2 ay knowing. A thoughtful heart. Number 3, verse 4, saka verse 9 to 12. Makikita nyo yung another word dyan. Sabi po sa verse 4, but let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. Ang word dyan ay let. Letting is another essential. Okay? Counting, knowing, and letting. Sabi dyan ni James, but let patience have her perfect work. Pag sinabing let, i-allow mo. Hayaan mo na ang patience makakilos. Hayaan mo na ang patience makabuelo sa gusto niyang gawin sa buhay mo. Payagan mo lang. Letting. Amen? Tingnan mo, isa pa. Verse 9. Let. Mayroong word na let. Let the brother of low degree rejoice. Let, di ba? Hayaan. Okay? So, yung word na let, ito po ay napakahalagang salita. Okay? Meron sa Bible na let not, meron naman sa Bible na let. So, isa ang ililet natin sa buhay natin ay yung let the patience, di ba? Let patience have her perfect work. Okay, letting. Yan po ay a trustful heart. A trustful heart. Hindi lang cheerful heart, counting, hindi lang thoughtful heart, knowing, kundi trustful heart, letting. Okay, ang salita ay letting. God cannot build our character without our cooperation. Gusto kang immature ng Panginoon. Gusto kang hubogin. Ayaw mo, ano magagawa ng Diyos? Kailangan ang letting. Kailangan ang allowing. You should allow God to work in your life. Okay? Kaya lang maraming Kristiyano, ayaw naman hubog sa Diyos.
Pero gusto nilang lumago. Amen? Ayaw magpatama sa Panginoon. Ayaw magpasaway sa Panginoon. Pero gusto din naman nila blessing. Di ba pag nag-pray, di ba, ang laging prayer, bless me, bless me, bless me. Paano kung ang tanong ng Panginoon sa'yo, paano kung ang paraan ko para i-bless ka ay subukin ka muna? Kagaya ni Abraham, bago siya i-bless ng sobrang daming blessing, sinubok muna. Tama? Di ba? Kailangan munang masubukan, i-offer muna yung anak niya Tapos nung in-offer niya na yung anak niya, sabi ng Diyos, tama na. Ngayon, dahil naniwala ka sa akin, bilangin mo ang bituin. Kung kaya mong bilangin yan, ganun karami ang blessing mo. Ganun karami ang anak mo. Paano yun ginawa ng Diyos kay Abraham? Because si Abraham, nilet niya, inalaw niya ang Panginoon sa gustong gawin ng Diyos sa buhay niya. Dapat wala tayong regrets, wala tayong reservation, wala tayong no retreat, no retreating, no retaliating, 'di ba? No surrender. Amen. Tingnan niyo po, yung mga taong may iniwan ng marami, sobrang daming iniwan, sobrang daming pagpapala na ibinalik ng Diyos. Pero yung wala ka namang gaanong iniwanan para kay Kristo, ano ang ibabalik sa iyo ng Panginoon? Tama po ba? Ganun lang yan Di ba sabi ng Panginoon, ang isang butil, bago yan tumubo, mamamatay muna siya. Pag namatay na siya, saka siya sisibol. Tama? Saka sisibol. So, ganun din po ang buhay natin. Kailangan ma-empty ka sa sarili mo bago ka mapuno ni Kristo. Hindi ka pwedeng full of yourself and full of Christ. Full of yourself and full of God. Hindi pwede. Kailangan i-deny mo ang sarili mo. Amen? Take up the cross daily, the Lord said, and follow me. Tama po ba? Oo. Yan, diniscuss ko sa isang kapatid tungkol sa pagsusuko ng buhay. Diba? Sabi ko, ang pagsusuko ng buhay ay burning the bridge yan. Ang burning the bridge, hindi lang natin yan nababasa sa history. Dahil may gumawa talaga niyan. No? Kung hindi ako nagkakamali, si Alexander the Great or si Napoleon Bonaparte o kung sino. Basta isang great leader na pag pumupunta sila sa isang digmaan, basta nakatawid na sila sa tulay, sa boundary, winawasak nila yung tulay na yon, sinusunog nila yon para yung mga kakampi niyang sundalo wag nang attempt na bumalik. Ang tawag diyan, burning the bridge. Amen? Ang pagsuko ng buhay, ganon. Okay, i-give up mo muna sarili mo. Meron kang pangarap para sa sarili mo, kalimutan mo muna yan. Kasi magsusuko ka ng buhay Amen? Kalimutan mo muna yan. Meron kang pangarap sa pamilya mo, kalimutan mo muna yan. Amen? Meron kang pangarap sa love life mo, kalimutan mo muna yan. Ano pa? May pangarap ka sa future mo dito sa lupa, kalimutan mo muna yan. Kaya nga suko ng buhay Amen? Pinento ko sa kanya yung ginawa ko. Sabi ko, na ako'y nagsuko ng buhay, 100 pesos ang huli kong pera. Pinambili ko ng safeguard, pinambili ko ng toothpaste, pinambili ko ng sipilyo, pinambili ko ng gel. Ang natira, 16 pesos. Okay? Sabi ko sa Panginoon, Lord, pamasahe ito papunta sa church. Pagpunta ko sa church, dala ko yung ilang damit, dala ko yung ilang gamit ko. Tapos pagpunta ko dun sa church, ang nag-aalmusal yung pastor. Sabi ko, Pastor, ito na po ako. Sabi, nagulat siya. Bakit, Brad? Magsuko na po ako ng buhay. Diba? Sabi niya, sige, kausapin mo muna ang Panginoon, ha? Mag-almusal muna kami. Pumunta ako dun sa church, pumunta ako dun sa harap ng altar, nilagay ko yung bag ko doon, at ang sabi ko, here's my life, Lord. Mula ngayon, sa'yo na ang pamilya ko. Sa'yo na ang magulang ko. Inaway pa naman ako ng nanay ko noon. Kasi isa ako sa nag-sustain doon. Okay? Sabi ko, hindi ko na sila iisipin muna. Bahala ka na sa kanila, bahala ka sa pamilya ko, bahala ka sa love life ko, bahala ka sa future ko. Bahala ka na sa lahat. Sa'yo na ako. Tapos yung mga damit ko na yun na dinala ko, lahat yun nawala na. Nawala na yun. Napalitan na ng grasya ng Diyos.
So, mula sa talampakan hanggang ulo, grasya ng Diyos hanggang sa ngayon. Yan ang pagsuko ng buhay. Amen? O, pagka may babalikan ka, anong babalikan mo? Zero ka na nga eh. Ano pang babalikan mo? O, pagka may time na magsabing, Jun, may pangailangan kami dito. Si mama may sakit. Hindi ko pinapansin. Bakit? Nagsuko ako ng buhay. Bahala ang Diyos sa kanila. Amen? O, at pinatunayan naman ng Diyos. Hindi niya pinabayaan yung pamilya ko. Hindi niya pinabayaan yung mga mahal ko sa buhay. Okay? Why? Nagsuko ka ng buhay. Ibig sabihin, sa kamay ka na ng Diyos. Amen? So kung anong gawin sa iyo ng Diyos, bahala siya. Amen? Kaya pag may pangailangan ako, ang una kong sinasabihan, Panginoon, hindi ang Diyos. Ay, hindi ang pastor, hindi ang mga kapatiran. Okay? Pag wala ko sapatos, Lord, bigyan mo ko sapatos, kulay black. Kinalingguhan, may kulay blue plastic, may sapatos na kulay black, may pangalan, to Brother June. Diyos lang naman kausap ko, wala naman ako ibang kausap. Pero bakit may dumating na may pangalan ko? Okay? Panginoon, kailangan ko ng slack, kailangan ko ng polo. Panginoon ang lahat. Ganyan ang pagsuko ng buhay. Amen? So, tapos, lahat ng yan, naidagdag na. Seek ye first the kingdom of God, and God will add. Idinagdag na sa buhay ko si Ma'am Jing, idinagdag na si James, si Janjan, idinagdag na kayo, idinagdag na lahat. Amen? Nag-uumpisa sa pagsuko ng buhay. Kaya kung magsusuko ng buhay na iisipin mo mayroong ka sa likod mong iniisip, baka kasi anong masabi nila or wala. Okay? You need to consider first what is surrendering God or surrendering your life to God. Amen? So, importante yan. Importante. Okay? So, kaya ko yan istorya sa inyo. Kasi nung ako'y 4th year high school, muntik na akong magsuko ng buhay bilang Jesuit priest. Okay? Kasi nung high school ako, merong Jesuit priest na pumunta dun sa namin, sa aming eskwelahan. At nag-aakay ng mga kabataan na gustong sumama doon. Australia yata yon or Austria, basta ganong lugar na mag-Jesuit priest. Gustong-gusto ko. Okay? At nagtatalo kami ng isa kong kaklase dahil sabi niya, alam mo ba na ang ibig sabihin ng pagpapari? Sabi ko, oo. Alam mo ba, pag nagpari ka, di ka na mag-aasawa. Kaya mo ba yon? Sabi ko, kaya nga suko ng buhay eh. Alam ko yon, tatanggapin ko yon. Alam mo ba na pag nagpari ka ay magpapaalam ka sa magulang mo. Hindi mo na sila. Sabi ko, alam ko yon. Kaya nung ako'y naging baptist, in-apply ko yung ganong principle dahil yun naman talagang nasa Biblia. Amen? Kalimutan mo magulang mo, kapatid mo, pati sarili mong buhay. Okay? At ang Diyos na ang bahala sa iyo. Amen? May naglapit kay Jesus. Sabi ng mga tao, Jesus, nandyan yung nanay mo at mga anak o mga kapatid mo, hinahanap ka. Nagtuturo nun si Jesus. Anong sabi ni Jesus? Sino ang aking magulang? At sino ang aking mga kapatid? Sino ang aking nanay? Sino ang aking mga kapatid? Tapos tinuro niya yung mga nakikinig. Masdan. Sino mang nakikinig ng aking salita? Sila ang aking mga nanay. Sila ang aking mga kapatid. Amen? Isang nanay lang iniwanan ko, pinalitan ng marami. At nag-stay pa rin ang nanay ko. Nandiyan pa rin ang nanay ko. Tumubo na. Tubong lugaw. Amen? Ilang kapatid lang iniwanan ko. Ang dami ko ng kapatid. Tubong lugaw. Correct? Isang trabaho lang iniwan ko. Sobrang dami ko ng trabaho. Tubong lugaw. Di ba? Tubong lugaw. Kaya lugaw is essential. Amen? Amen? Noon, ang dala kong pera nung pumasok ako, 16 pesos.
10 pesos ang laman ng bulsa ko. Okay? Oh, ang allowance ko noon bilang worker, 50 pesos a week. Okay? Nag-aaral pa ako ng Bible school noon. 50 pesos a week. Pero nakasurvive by the grace of God. Amen? Yung mga sundalo, pag nagsusundalo, di ba, sinasabi yan, ituring mo ha, na yung isa mong paa ha, nasa hukay na ha. Sabi naman ng sundalo, oo, ituturing ko. Nasa hukay na yung isang paa. O, di ba? Di ba ganun yung pagsusundalo? O, di, kung sundalo ka rin ni Kristo, ituring mo rin. Ituring mo rin. Na ang isang paa mo, gawin mo ng dalawa. Amen? Na ang dalawang paa mo, nasa hukay. Pero, tatandaan mo, hindi mangyayari yan kung walang pahintulot ang Diyos. Amen? Oh, yan po ang blessing kapag ka natuto kang mag-let. Okay? Number 4. Fourth essential ay asking. Okay? Counting, knowing, letting, then asking. Tingnan nyo sa verse 5. If any of you lack wisdom, let him ask of God. Let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Okay? So, importante dito yung word na asking. It is a fruitful heart. Okay? Fruitful heart. So, na-discover ni James ang sikreto. Na-discover niya ang sikreto kung paano i-bless ng Diyos. Despite of trials, i-bless ka ng Diyos. Sa paanong paraan? Gawin mong ang puso mo ay laging naghahangad. Okay? Pag lagi kang naghahangad, lagi kang nag-e-expect sa Panginoon. Pag lagi kang humihingi, gusto mo maging productive ka, maging fruitful ka. Kaya ang sabi ni James, kung may nagkukulang ng karunungan sa inyo, humingi siya sa Diyos. Tanong, saan niya gagamitin ang karunungang hihingin? Di ba ang context trials? Di gagamitin niya ang karunungan sa pagharap sa trials. Kaya kahihingi ng wisdom. So a fruitful heart. The people to whom James wrote had problems with their praying. May problema sa pananalangin itong mga tao sa panahon ni James na sinulatan niya. Meron silang di naiintindihan sa prayer. Buksan nyo, chapter 4. Chapter 4 ng James, verse 1. From whence come wars and fightings among you? Come they not hence, even of your lust, that war in your members? You lust and have not, you kill and desire to have and cannot obtain. You fight and war, yet you have not, because you ask not. You ask and receive not, because you ask amiss, that you may consume it upon your lust. So nakita niyo ang problema ng mga sinulatan ni James? Alam nila ang prayer, pero marami silang di alam sa prayer, sa pasikot-sikot ng prayer. Una, meron diyang asking not. Hindi sila humihingi. Okay? So, merong problema ng prayerlessness. Problema nila ang aimlessness. Kung humingi man ay walang goal. Okay? Problema nila yan. Problema nila ang selfishness. Ayan. Consume it upon your lust. Selfishness yan. Problema nila worldliness. Di ba? Paano nga naman susundin ang prayer nila o tutuparin? Lovers of the world sila. Adulterers ang tawag ni James sa kanila You adulterers and adulteresses. So may problema sila. Alam nila Kristiyano sila. Alam nila nagpe-pray sila. Pero di sinasagot. Hindi productive ang buhay. Hindi fruitful ang kanilang puso. Bakit? May problema sila sa prayer. Kaya ang sabi ni James, sa pagpe-pray, hingi ka ng wisdom. Okay? Para kung i-deal mo ang trial, pag may wisdom ka, kayang-kaya mo yan. Amen? So makikita natin mga kapatid,
na dito sa James chapter 1 verse 5, James has a great deal to say about wisdom at itong mga kausap niyang Hudyo, yung Hudyo ang mga Hudyo po, sila ay lovers of wisdom. Okay? Kaya nga sila may Proverbs eh. Tanging Hudyo lang ang may Proverbs. Amen? Sila yung bansa na mapagmahal sa wisdom. Okay? Pero, marami po sa kanila, hindi tama ang gamit ng wisdom. Hindi tama ang gamit ng kanilang knowledge. Okay? Kahit sa atin, marami tayong alam ng mga educated fools. Educated pero fools. Amen? Meron silang mga brilliant academic records, but they cannot make the simplest decision in life. Kagaya ng pagtanggap kay Kristo. Napakasimple lang, hindi kayang gawin. Kagaya ng pag-aayos ng buhay. Amen? Mga educated fools. Amen? Kagaya nung isang professor ng napakagandang university na kung sombrero ay dalawa. Okay? So, isang nakaharap, isang nakatalikod. Professor yon. Tataka ka, no? At tinatawag na sir. At ang sombrero daw. Okay? Nakikita nyo, Brother Jan? No? Magagaling na mga edukado. Pero kung humit-hit, no? Sobra. Kaya nilang papormahin yung kanilang hinihit-hit ng kung ano-anong klaseng hayop. Di ba? Oo. Kaya nilang lagyan ng sungay yung usok. Kaya nilang lagyan ng mata. Kaya yun. Amen? Oh. Di ba? So, sabi, kung edukasyon ang gamot sa kahirapan, bakit ang nagnanakaw sa bayan ay mga edukado? Amen? So, medyo may patama yan. Amen? Amen. So, importante ang wisdom. Why do we need wisdom when we are going through trials? Pansinin nyo, sabi ni James, mag-ask kayo ng wisdom pag may trial. Bakit hindi niya sinabing, ask for strength? Kung i-deal mo yung trial, ask for strength. Or ask for grace. Or ask for deliverance. Bakit sabi wisdom? Ask for wisdom. Ang reason, we need wisdom so we will not waste the opportunities God is giving us to mature. Kaya wisdom ang hihingin. Wisdom helps us understand how to use these circumstances for our good and for God's glory. Kung wala ka nga talagang wisdom, kagaya ni Solomon, pansinin nyo, sabi ng Panginoon sa kanya, Solomon, ikaw na ang hari, so humingi ka ng ibibigay ko sa'yo kahit ano. Humingi ka. Alam mong ginawa ni Solomon? Sabi niya, Panginoon, ginawa mong hari ako kapalit ng tatay ko, na si David. At si David ay mayaman at nasa akin ang lahat. Okay? Pero hindi ko mapapangunahan ang bayan mo kung wala akong wisdom. Kahit mayaman ako, kung wala akong wisdom, di ko yan magagamit. So masasayang ko lang yan. So kahit mahaba buhay ko, kung wala din akong wisdom, di ko rin magagamit ng tama. So kaya ang pinag-pray ni Solomon, wisdom. Dahil doon, natuwa ang Diyos. Amen? Sabi ng Diyos sa kanya, dahil sa ganyan ang hiningi mo, granted. Kahit yung di mo hiningi, ibigay ko na rin. Kasi natuwa ang Diyos kay Solomon. So binigyan siya ng yaman, binigyan siya ng peace, binigyan siya ng prosperity, etc. Plus, wisdom, yung major na hiningi niya, binigay ng Diyos. Amen po? So, ganun din po sa buhay natin. Kailangan natin ang wisdom. Kasi, gagamitin mo yan sa pag-solve o paglampas mo sa mga pagsubok.
Okay? Ang trials pa naman, lifetime yan. Dumarating talaga yan. Araw-araw. So, kung wala kang wisdom, hindi mo yan tatakel ng maayos. Maliwanag? Kaya nga, James not only explained what to ask. So, number 1, what to ask. Number 2, he also described how to ask. What to ask? Wisdom. Tama? How to ask? Sabi ni James, you should ask in faith. In faith. Verse 6. Let him ask in faith, nothing wavereth. Okay? So we do not have to be afraid. Okay? For God is anxious to answer, and He will never scold us. Hindi po ang Diyos nakukulitan sa atin. Hindi ang Diyos na iinis sa atin kada hingi mo. Amen? Hindi siya naaasar sa atin. Nandito ka na, mahingi ka na naman. Okay? Puro ka hingi. Amen? Sabi ng James 4:6, He giveth more grace. He giveth more grace. He also gives more and more wisdom. The greatest enemy sa answered prayer ay unbelief. Kaya ang sabi ni James, how to ask? Ask in faith. Kinumpare ni James ang humihingi sa Diyos na nag-aalinlangan, kinumpare niya sa isang alon sa dagat. So kapag ikaw pala'y humingi tapos nag-aalinlangan ka, huwag ka nang umasang makakatanggap ka. Kailangan you ask in faith. Nothing wavereth. Amen? Ang faith ay nagsasabing yes. Samantalang ang unbelief ay nagsasabing no. Amen? Kaya sabi ni James diyan sa verse 8, a double-minded man is unstable in all his ways. A double-minded man is unstable in all his ways. Okay? So, ano ba ang plano ng Diyos sa atin? Bakit gusto niyang ang hingi natin wisdom? Ang goal nga, gusto ng Diyos na tayo ay mag-grow. Okay? Ayaw ng Diyos na ang mga ibinigay niya, in-enjoy mo lang ng madalian, tapos na, empty ka na ulit. Di ba? May kasabihan, give a man a fish and he will eat for a day. Teach him how to fish and he will eat for a lifetime. Okay? Bigyan mo ng isda ang isang tao sa araw na to, kakain siya sa araw na to. Turuan mong mangisda. Okay? At kakain siya sa buong buhay niya. Kasi marunong na siyang manghuli ng isda. Amen? Parang ano lang yan. Humingi sa'yo yung pulubi. Okay? Binigyan mo. Sa sunod, pag naubos na binigay mo, hingi ulit yan. Okay? Pero turuan mo siyang magbenta mag-ipon ng bote, dyaryo. Okay? So, sa una, mahirapan siya. Pero pag natuto na siya maghanap buhay, di na siya hihingi. Nakikinig? O di ba yun din ang utos ng Panginoon ni Pablo sa mga Kristiyano? Pakibuksan nga. Ephesians chapter 4. Okay? Sana walang Kristiyanong tamad. Amen? Amen. Walang Kristiyanong tamad. Ephesians chapter 4. Verse, saan yon? 28. Sinong may Tagalog? Pakibasa nga sa Tagalog. Ma'am, pakibasa nga. Ephesians 4:28, ang nagnanakaw ay wag nang magnakaw pa, pagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y nagnaibigay sa nangangailangan. Nakita niyo po yung 3 tenses dyan? Past, present, and future. 3 tenses. Okay? Pansinin nyo. Let him that stole.
Past tense. Steal no more. So, dati tayo magnanakaw. Huwag nang magnakaw. Kung dati ka na magnanakaw, at nagnakaw ka na naman ngayon, wala kang pagbabago. Amen? Oh, past tense yan. Let him that stole steal no more. Past tense. Ito ang present tense. But rather, let him labor, working with his hands, that thing which is good. O, yan yung present. Nagtatrabaho ng marangal para, gamit ang kanyang kamay. Kasi sayang ng lakas mo kung di ka magtatrabaho. Amen? Sayang nang binigay sa yung grasya. Ang grasya ng Diyos binigay sa atin para mag-move tayo. Amen? Hindi tayo binigyan ng lakas para sayangin maghapon. Okay? So, working with his hands, that thing which is good. Anong future? That he may have to give to him that needeth. Para may maibigay siya sa nangangailangan. O di ba dati siya yung nangangailangan? Kaya nga nagnakaw siya eh. Kasi nangangailangan siya eh. O di ba ang ganda kung yung dating magnanakaw, giver na. Kung yung dating magnanakaw, isa na siyang asset. Amen? Oh. Napanood niyo yung Blue Streak? Blue Streak? Yung pelikulang Blue Streak? Sino nakapanood nun? Yung, ang kwento ay, magnanakaw sila. Nagnakaw sila ng diamond. Tapos, nung nagnakaw ng diamond, nagkaunsehan, nag-away-away sila. Tapos, namatay yung isang kasama. Tapos, siya naman, yung bida, magnanakaw yung bida. Okay? Siya naman ay nahuli. Pero, bago siya nahuli, na itago niya yung diamond sa kisame. Nilagyan niya ng tape. Tapos, nakulong siya. After 2 years, nakalaya siya, binalikan niya yung, tinandaan niya muna habang may posa siya, lumilingon siya kasi tinandaan niya yung street, tinandaan niya yung building, tinandaan niya yung number ng building. So, after 2 years na nakulong siya, nakalaya siya, binalikan niya yung building, nagulat siya kasi police, present. Okay? Presento na ng police. So, ang ginawa niya, nag-apply siyang police. Nagpanggap siyang police pala. Okay? At habang nagpapanggap siyang police, nag-uunti-unti, tinanggap naman siya doon sa department na yon, 3rd floor, kasi doon niya tinago. Tapos, hinahanap niya araw-araw. At the same time, nagsusolve sila ng kaso. Kahit di siya tunay na pulis, kasama siya sa mga pagroronda at pag-solve ng mga cases. Ang dami niyang na-solve na cases. Okay? At ginawa siyang lead agent. Okay? So, ang daming niya, nagawang magaganda. Tapos, hanggang dulo ng istoryang yon ay nakuha niya na nga yung gold, yung diamond. Tapos, nagsusolve pa rin sila hanggang sa yung kanyang dating kasama ay ibubuking na siya sa pulis, sasabihin na siya hindi tunay na pulis. Pero ang ginawa, dahil masasama talaga yung mga kasama niya, nilabanan niya. Okay? Hanggang sa naghabulan at napunta siya doon sa border ng Mexico and sa border, nasa labas na. Doon na nabuking na siya si Logan. Tapos, nung nabuking na, solve na yung, nahuli na yung pinaka-mastermind. Na-solve na lahat ng mga kriminal na naayos na dahil sa tulong niya. Tapos yung kanyang kapartner, sabi niya, ikaw ba si Logan? Sabi niya, oo, ako. Sabi niya, hangang-hanga daw siya doon kay Logan, pero siya pala yung sikat na magnanakaw. Okay? Pero hindi na kita mahuhuli ngayon kasi nandun na sila sa pagitan ng Mexico at hindi na pwedeng huli, nasa labas na siya ng border. Okay? So, yun ang kwento. So, pagtapos nun, ang paghihiwalay nila, si Logan ay may plano ng tumulong sa ibang tao. Meron na siyang goal
na hindi na siya magnakaw, kundi maging blessing na sa iba. O, di ba? O, sa tanggapin natin at hindi, nung wala tayo kay Kristo, magnanakaw talaga tayo. Amen? Hindi talaga tayo karapat-dapat sa Panginoon. Masama talaga tayo. So, nakita nyo dyan? Work with your own hands. Amen? O, para tayo may pambigay. So, conclusion. James 1:12. Anong sabi? Blessed is the man that endureth temptation. So, kapag in-apply natin tong apat na imperatives na to, yung apat na essential na to, counting, knowing, letting, and asking, sigurado ang trials sa buhay natin accepted mo na. Amen? Pagtatagumpayan mo na at sa bandang dulo, tatanggap ka ng crown of life. Nabasa niyo ba yan sa verse 12? Sabi doon, blessed is the man that endureth temptation. Nag-umpisa si James sa verse 2, sabi niya, count it all joy when you fall into diverse temptation. Count it all joy. Pansinin niyo sa verse 12. Di ba joy yan? So, nag-umpisa sa joy, nagtapos sa joy. Tama? Oh, blessed is the man that endureth temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. So, yung word na blessed, ibig sabihin, be very happy. Joyful. Oh, paano naging joyful sa verse 12? Kasi inumpisahan sa verse 2. Count it all joy. So, ikaw ang magdedetermine yan. Ikaw ang magpapasya niyan. Amen? Outlook determines outcome. Okay? Itong sinabi ni James dito na blessedness ay encouragement sa atin. Okay? Na pwede mong i-take ang mga trial sa buhay God's way. Okay? Not your way. So, paano i-reward itong nagtagumpay? How is he rewarded? First, by growth in Christian character. Yan ang reward natin. Okay? Magkakaroon tayo ng growth. Okay? Ito ay very important sa buhay. Huwag niyong payagan na lumampas na lahat ng mga pagsubok na wala kang lesson na natutunan. Kailangan, kada pagsubok, mayroon kang matatandaan. Amen? Oo. Meron ka dapat kwento sa susunod na generation. Ha? Oh. Nung ako'y nagsuko ng buhay, nung December 24, first year ko sa pagiging church worker, pumunta ang mama ko doon sa church at ang kapatid ko at hinihila ako palabas ng gate. December 24 yon, prayer meeting. Okay? Ako ang song leader. Oh. Sabi niya, ano yun? Hindi kita madala sa santong dasalan, dadalhin kita sa santong paspasan. Okay? So, kaya iuuwi ako ng Bicol. Amen? Sabi ko, nag-aaral po ako ng Bible School, kailangan katapusin ko to because may calling ang Panginoon sa akin. Wala akong alam dyan sa calling na yan. Pero hindi ako nagpadala. Ako'y nagpatuloy. Amen? Nagsong leader ako ng maga yung mata ko. Okay? Pero tuloy lang. Bakit? Kasi tinake ko na yon. Amen? At never akong nagkaroon ng hatred. Bakit? Expected mo na eh. Pag di mo kasi expected, magugulat ka. Pag expected mo na, didiligin mo na lang siya ng prayer. Amen? At ang maganda doon, sa graduation ko ng Bible School, present yung mama ko. Okay? Yan yung blessing. Amen? So, importante yan. May kwento ka dapat. First, the cross, then the crown. First, the suffering, then the glory. Okay? So, kaya yung Christian growth, importante. Sa James 1:12, James used a very important word.
Napansin niyo ba yung word na love dyan? Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. Love Him. So, bakit ginamit niya ang love? Okay? Why did James use love? Pwedeng ang sabihin niya, blessed is the man that endureth temptation. Okay? Tapos, pwede niyang sabihin na, ipinangako ng Diyos ang crown na to those who obey Him. Di ba? Or pwedeng sabihin, to those who endured temptation. Pwedeng ganon, di ba? Pero bakit ang sabi niyan? Ang sabi ay, which the Lord hath promised to them that love Him. O, di ba ang ganda? Na kaya pala makakapag-endure tayo sa temptation. Because ang puwersang tumutulak, love. Okay? Because love is the spiritual motivation behind every imperative in this letter of James, in this section, no? Why do we have joyful attitude as we face trials? Because we love God. Bakit mo kailangan ng thoughtful heart sa pagharap sa trial? Because we love God. We understand God. Di ba pag love mo ang Panginoon, uunawain mo siya? Oh, bakit kailangan natin ng yung letting na yon, yung trustful heart? Di ba? Paano mo i-apply yon? Pag love mo ang Panginoon, magta-trust ka sa Kanya. Okay? Bakit kailangan natin ng fruitful heart? Okay? Paano tayo magkakaroon ng fruitful heart? Sa asking. Di ba? Because you love God. So, yung apat na imperative na yan, magagawa mo because you love God. Kaya ang sabi, mapalad ang taong nagtagumpay sa pagsubok at pag siya'y nagtagumpay, bibigyan siya ng korona ng buhay na ipinangako ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Amen? So, isang beses lang binanggit yung love dyan, pero siya talaga ang pinaka-key kung paano natin mapagtagumpayan ng ating mga troubles and trials. Okay? So, salamat po because ang love na yan, nagmula yan sa Panginoong Jesucristo. We love Him because He first loved us. Okay? So, when you love God, you will endure temptations and trials. You will endure. Magiging pasensyoso at pasensyosa ka. Kasi ang Diyos ang nagbigay. Mahal mo ang nagbigay. Di po ba? Pag mahal mo ang nagbigay, kahit maliit ang bigay, mahal mo. I-appreciate mo. Tama? Ayaw mo siyang masaktan eh. Amen? Hindi ka nakatingin doon sa amount. Hindi ka nakatingin doon sa laki ng binigay. Nakatingin ka sa puso ng nagbigay. Amen? So, kung mahal mo ang Diyos at siya ang nagpahintulot ng trial, pagtitiisan mo. Okay? At sasabihin mo sa Kanya, hanggang sa huli, Panginoon, sige lang, payag ako. Basta ikaw ang may bigay. Okay? So, tapusin ko sa isang ilustrasyon, no? Ang sabi nung isang ateista sa mananampalataya, totoo ba na ang Diyos ang sumasagot sa panalangin mo? Sabi nung Kristiyano, ang Diyos talaga. Totoo ba talaga na ang Diyos ang nagpo-provide sa pangangailangan mo? Sabi niya, oo. Sige nga, patunayan mo nga, mag-pray ka nga. Diba, narinig ko kahapon, wala kayong pagkain. Mag-pray ka nga. So, nag-pray siya, Lord, bigyan mo kami ng pagkain. At habang nakapikit, itong ateista na to, kumuha ng isang sakong kamote at nilagay sa harapan ng mananampalataya. In Jesus' name, amen. Pagdilat nung Kristiyano, may kamote na sa harapan niya. Sabi niya, ayan, sinagot ng Diyos yung
panalangin mo. Sigurado ka ba na Diyos ang sumagot niyan? Sabi niya, oo. Hindi ako nagbigay niyan eh. Di ba? Sabi niya, regardless sa kung sino ang nagdala, basta ang sumagot ay ang Diyos. Pwedeng diablo ang nagdala niyan, pero ang Diyos ang nagpadala. Okay? Okay? So, walang magawa yung ateista, di ba? Kasi naniniwala siya na ang Diyos talaga ang nagsasagot ng prayer niya. Amen? So, basta ang Diyos ang nagpahintulot, huwag kang matakot. Endure it. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa iyong salita. I-bless mo pang bawat isa ngayong hapon. Patuloy naming prayer ang pag-alis ng virus na to, Lord. At ang protection mo po sa bawat isa. Tulungan mo, Panginoon. Ibalik mo po sa normal ang lahat. Umaasa pa rin kami sa iyong grasya na babalik po sa kaluwagan, Panginoon. At tulungan mo po, bigyan ng wisdom ang aming gobyerno. Bigyan ng wisdom ang mga naatasan, Panginoon, sa sitwasyon na to, Lord. Tulungan mo po, mawala po ang corruption, mawala yung mga maling plano, Panginoon. Tulungan mo na mag-focus ang bawat ahensya sa tunay na solusyon, hindi po sa corruption, Panginoon. Tulungan mo po, Diyos, na makarealize ang kinauukulan, Lord, na kailangan ng tao ang tunay na gamot, kailangan ng tao ang tunay na paraan, Panginoon, kung paano ito tapusin. Alam namin na nandiyan ka, ikaw ang provider ng wisdom, ikaw ang provider ng means, Panginoon. Lord, umaasa kami sa iyong pagkilos. Pakita mo, Panginoon, ang controlling power mo sa buong mundong ito, Panginoon. Lord, ang iyong mga anak, tinataas ko sa iyo. Ilayo mo po sa anumang paglaganap ng COVID na to. Ni isa man sa amin ay huwag mong palapitin, Panginoon, ang virus, Panginoon. At hindi namin ito nakikita, pero alam namin na kayo ay Diyos na nakakakita ng lahat ng bagay. Panginoon, tulungan mo rin po na ang bawat kalusugan namin maging matibay. Tulungan mo, Panginoon, na labanan sa magitan ng panalangin at ng pagtatapat sa iyo ang lahat ng pagsubok na nararanasan po ng bawat isa. Bless mo po ang mga salita mo sa maghapon na aming narinig na maging totoo ito sa aming buhay. Provide mo ang needs ng bawat tahanan. Ang lahat ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you mga visitors at mga kapatid. Patuloy nating i-share ang ating page dahil everyday po meron tayong gawain. So please continue to spread the good news. Doon sa mga hindi pa po nakaka-send ng pictures, mag-send po kayo ng selfie nyo. Okay? Para sa araw na ito. Amen? So, palakpakan natin ang lahat ng ating naging panauhin mula kanina umaga hanggang ngayon. Amen? So, pag-pray nyo rin po ang nalalapit na kasal ni Brother John. At ano man ang mangyari, sa simbahan pa rin ang tuloy. Di ba? Okay. So, ano pa ba? Announcement natin. Wala na? Okay. So, doon po sa ating mga kapatiran, ingat po kayo lagi, lalo na yung mga nasa ibang bansa. Ingat po kayo. Okay? Lagi pong, laging manalangin. Doon po sa mga gustong mag-offering sa church natin gamit ang GCash at bank account, pina-flash po diyan ng ating kapatid yung ating mga
mga, ano yan? Yan, yung mga dapat yung padalhan ng inyong tithes and offering. Okay? Kailangan po natin na ipagpatuloy, agapayan natin ang church. Okay? Still, nag-uupa tayo. Still, hindi tayo libre dito. Amen? Lalo na po ngayon ay 5 na ng Abril. Okay? Ay 4 pala, sorry. 4 ba ngayon? Oh, tama. So, kaya lagi nating isama sa ating prayers ang lugar po natin. Amen? Masasaan ba at ang Diyos ay magbibigay sa atin ng promise land para sa church natin. Okay? Salamat po. And while fake news are everywhere, good news matters. Paalam. What this dying world could use is a willing man of God who dares to go against the grain and works without applause. A man who raised a shield of faith, protecting what is pure, whose love is tough and gentle, a man whose word is sure. God doesn't need an orator who knows just what to say. He doesn't need authorities to reason him away. He doesn't need an army to guarantee a win. He just needs a few good men. Men full of compassion, who laugh and love and cry. Men who face eternity and aren't afraid to die. Men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men. He calls a broken derelict whose life has been renewed. He calls the one who has the strength to stand up for the truth. Enlistment lines are open and he wants you to come in. He just needs a few good men. Men full of compassion, who laugh and love and cry. Men who face eternity and aren't afraid to die. Men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men. Men full of compassion, who laugh and love and cry. Men who face eternity and aren't afraid to die. Men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few